beloved Boss Mike Cervera. Yung pong mga DDS vlogger na nasunog, ayan no? Has to do with the cocaine on the table and the floor. Kita nyo mga kababayan, gamit-gamit nila. Kung ano yung inilabas ni Tiglaw at ni Maharlika. Pakinggan ninyo. Pakinggan nyo maigi. What does Lisa has to do with the cocaine on the table and the floor? Kasi bobo. doon sa document, ang sabi doon ay companions sila. Companions of the victim were summoned. Of course, syempre, chinek niya si Donna Kersey, record supervisor, vinalidate niya kasi may pirma dito and everything eh. Kung legit Kita nyo mga kababayan, talagang talagang etong mga ito matindi. Sinakyan talaga nila sabay-sabay yung pekeng dokumento. Oo, sabay-sabay nilang sinakyan at pinipilit yung idinagdag na paragraph para ipalamon sa mga tao. Tulad nito, ipipilit. ba? So ayan, nakita talaga no sa employee spotlight, Kita nyo? Beverly Hills Police Department Ayos ayos sa mga kwento, no? Mga kababayan, ayos, matitindi. Oo. na si Donna Kersey ay record supervisor. Alam mo yan, it puts legitimacy to the to this document na pinost ni Sir Bobby Tiglao. Kita nyo? 'Di ba? Oy, Unggoy, Bobby. Oy, Bobby. Ano ba tawag sa'yo? Baboy na lang. Oo. Dapat Junggoy no? Junggoy. Sige tuloy. Ayan, kita mo. 'Di ba? Ayan na. Ito naman ho yung sinasabi nila mga kababayan na kasama daw itong si Tantoko na na sumasayaw kasama si First Lady. Wala nga diyan Kamukha lang. Yoy, copyright. Yan yung sumasayaw. Dito na tayo kay Joey hindi daw naliligo ito Ewan ko kung gaano katotoo ayan na mga kababayan. Panay pakita nila ng litrato pero wala naman yung mukha ni Tantoko rito. Dahil napakamahal ng kipay ni Lisa sa administrasyon na to dahil di ba? Grabe no mga kababayan, kita nyo Mga kababayan ko, ulitin ko lang. Sa ganitong mga salita't pambabastos nila, pati yung kipay ni First Lady binabanggit na, pasensya na ho kayo kung bakit kaming mga BBM vlogger ay minsan sumusobra. Kung minsan napapamurat, mumurahin namin talaga tong mga ito. Kasi nga ho, gawain nila. Kapag hindi natin nilabanan ng ganyang laban nila, ay hindi pakikinggan yung mga sinasabi natin, mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan ko, baka, oy Joey, yung sinasabi mo na yan baka yung kipay na sinasabi mo mas mabango pa sa'yo. Di ba? Baka mas mabango pa sa'yo. Dahil napakamahal ng kipay ni Lisa sa administrasyon na to dahil di ba kahit nga si Amy Marcos di ba sinasabi nagpapatakbo ng bansa ay si Martin at si Lisa Marcos. Wala na kayong magagawa doon kahit sino pa magpatakbo dyan. Ang mahalaga nandiyan si Pangulo. Yan ang hirap sa inyo. Gumagawa kayo ng sarili nyong imahinasyon na gusto nyo ipaniwala itanim sa paniniwala ng mga tao Huwag ganon. Kita nyo mga kababayan ko, gagamitin yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Yung mga imahinasyon nila na gawa-gawa lang, ipapakain sa sambayan ng Pilipino. Ganyan manlil lang tong mga to. Kita nyo? Kaya magpasalamat ho kayo sa mga vlogger na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong. Kasi kung walang mga BBM vloggers na tawag nila, malamang ho, naluto na ho yung mga utak nyo na itong mga ito. Sa totoo lang ho, mas matatalino pa kayo dyan. Sa totoo lang. It is expected na meron na namang mamalasin. Kasi ngayon Kayo malas. Kita nyo, napahiya kayong lahat. Kung may mamalasin man dyan, di ba kayo lagi yan? Tulad niyan, baka si Bato yan. Mamalasin, meron daw.
O ayan, sinong minalas mga kababayan? Ha? Si Kibuloy, si Digong, si Tebes. Oh, sino pa? Si Atong Ang pinagtatanggol ng mga 'yan. Oh, ngayon mukhang si Bato na. Ngayon, ang tanong ko, sino minala sa administrasyon? Meron ba? Meron ba nangyari kay First Lady? May nangyari ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa dami niyong fake news na binintang, sukdulan na nag-away, nagpukpukan, mga ganon. Mayroon pang silang naratibo na meron daw orgy sa loob ng Malacanang, mga ganon, no? Ganon yung mga walang yang to. Ginagawa nila na ng mga imposible na mangyari para isiksik sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Kawawa taong bayan sa mga 'to, sa totoo lang. Kawawa ang taong bayan. Oh, Gamit nyo si Gibo. Si Gibo kasi biglang all of a sudden biglang lumabas yung issue ni Gibo na ay, si Gibo ay hindi Pilipino. ay, kita nyo. O ngayon, ibibintang nyo na naman yung gawa-gawa ninyo yan. Sino ba naglabas na si Gibo ay hindi Pilipino? Di ba kayo din? Tapos ngayon, ibibintang nyo. Ganon eh. Bakit may kasama kang namatay sa overdose? Kita nyo? Oh, bakit may nakasama ka? Hindi nyo nga mapatunayan, oh. Ngayon, lumabas ang totoo. Paano yan? O, akala mo ba, yung mga video ninyo na yan, hindi na na-record. Ayan, meron tayong record. Ngayon, yari kayo. Dahil kayo ay ididemanda ni First Lady. Oh, sumobra na eh. Sumobra na ho, mga kababayan, itong mga ito. Sumobra na sa kanilang limitasyon. Wala naman pong problema. Baka mamaya sasabihin nyo na naman malayang pamamahayag. Karapatang maglahad ng saloobin. Nako. Yun na naman yung babanggitin ng mga ito Oh, ayan ba karapatan nyo pa rin na magpahayag na halos patikipay binabanggit nyo? Walang yan. Kung sa itsura mo lang, nako, Diyos ko po. Ewan ko Sabagay, yung papatol dito, yung kamukha niya rin, Kamukha niya ring dugyot. Oh. So, ito pa yung isa, mga kababayan. Oh. Yan po, yung kanilang mga binitawang mga salita nung lumabas itong post ni Tiglao. Oo, ayan. I think other Duterte senators should also be very, very loud on this one. Lahat ng mga Duterte-aligned senators, my God, First Lady of the Philippines, may kasamang na OD. Kumpanyo. Kita nyo, mga kababayan ko. O, di mag-imbestiga na kayo ngayon. Sige nga, sino ngayon ang senador na mag-iimbestiga? Inang-ina nyo, Pag ikaw, babay, hindi ka nag-imbestiga. Nako! Lalong magagalit sa inyo yung mga tao. Alam niyo, sa totoo lang, kaya galit na yung mga tao rito sa mga ito bistado na nila kung paano sila manlilang ng tao Oh, eto pa isa. Oh. Pinas, puro kahihiyan ng mga ginawa ni Oh, siguro naman kilala nyo ito. Tikita nyo, Lisha, nakakahiya. Sa Amerika daw. Oh, tingnan nyo mga kababayan yung mga title, Oh, pero instead na pakinggan nyo naman ito. Instead na promote mo Pilipinas, puro kahihiyan ng mga ginawa ninyo. Hindi man lang kayo nakatiis. Ito po hindi tayo nagbibintang kung tumira po si Lisa o hindi. Ang issue rito, bakit hindi nagsalita? Halimbawa na lang, for discussion purposes, hindi tumitira talaga si Lisa. Entourage mo yan Bakit kalat ang WPS doon? Hindi alam niyo ba WPS? White powdery substance. Sa madaling salita, cocaine. Kalat doon nung namatay, kalat doon. At ano? Kita nyo mga kababayan? Na ang tanging ebidensya nila ay yung pong ipinost ni yung mukhang unggoy. Si Tiglao. Kita nyo mga kababayan ko? Si Tiglao. Ayan. Sabi ko sa inyo, parang mga sperm cell ito na nag-unahan na maka-first base para makapagbalita Walang yan mga kababayan. Napakawawalang yan ng mga taong ito. Sa totoo lang Ito po yung mga salot sa bayan, totoo Oo. Sila yung mga salot sa ating bayan. Sa totoo lang. Oh. Ano report ng Amerika patungkol dyan? Namatay sa overdose. Huwag nyo nang palusutan. Kasi hindi yan. Kita nyo?
Eh kung sino makikinig dito mga kababayan, maniniwala eh. Diba? Kung sino makikinig sa mga ito, maniniwala. Parang Pilipinas na kaya ninyong lagyan ng mga media. Hindi yan parang Pilipinas na pwede nyong itago. Eh kung Yan. Kita nyo? Paano ngayon yan? Bobo ka. Lumabas ngayon yung original na police report. Babawiin nyo ba lahat yung mga sinabi nyo? Magpa-public apology man lang kayo? At humingi ng sorry kay First Lady? Gagawin nyo ba yan? Hindi nyo gagawin yan. Diba? Kasi nga mga tanga kayo, mga bobo kayo eh. Ngayon, eto na yung patunay na mga tangat bobo talaga kayo. Hahanap pa ba kayo? Ngayon, naniniwala na kayo mga kababayan na itong mga DDS na to, yung mga tanga, bobot, mga mangmang. Tira lang ng tira. Di ba? Tira lang ng tira. Ayan. Kita nyo? Tira lang sila ng tira. Paano ngayon to? lahat. So, ang issue rito, tumitira si Lisa o hindi, kayo po maghusga. Ilagay nyo dyan sa comment section. Naniwala ba kayo na tumira si Lisa ng cocaine? Dinamay mo pa yung mga taong nanonood. Dinadamay pa. Ngayon, kung hindi, sasabihin ko, dapat pinagsabihan niya. Bakit nandoon ka maraming cocaine? May mga injected. Kita nyo? Kita nyo? Paniwalang-paniwala sila, hindi man lang binerify. Yung alin? Yung pong nilabas ni Tiglaw. Abay, tumira sila ng tumira, sabay-sabay. Para bang mauubusan, mga kababayan, ano? Balls pa, hindi mo pinagsabihan? On your watch, nangyari to? Ayan. Gumawa ng senaryo, bibigyan nila ng reaksyon para maging totoo. Ganun lang ko kasimple yung kanilang propaganda lagi. Paulit-ulit lang to. Gagawa sila ng senaryo, ibabalita sa tao, bibigyan nila ng reaksyon para itanim sa inyo na totoo yung mga kasinungaling ang nilalabas po nila. Eto, next, mga kababayan, hayaan na natin itong mga ito. Mabibwisit lang kayo. Eto, mga kababayan ko, pasok! Yan. Ang Malacanang, si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan na, mga kababayan. Pakinggan po ninyo, ha? Pakinggan nyo maigi to, ha? Pakinggan nyo. Nag-name drop na ang Malacanang, si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustans heir, Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Ayan na, mga kababayan, tinukoy na talaga si Unggoy. Na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, Ay? sinasabi po dito ang ilang bahagi at banggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Nag-viral talaga mga kababayan eh. Oo, nag-viral. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Yan, yung kinakalat ng mga DDS. Pinaniwalaan ng mga bobot tanga eh. Kaya kumalat, mga kababayan. Kumalat, nag-viral ito. Sinakyan ng mga vloggers na tatanga-tanga. Yung mga DDS na tatanga-tanga, sumakay. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. Nako. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot
of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco Nako. in Los Angeles. The Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Yan. Dating presidential spokesperson, the former President Oh, ayan po, kita nyo naman, oh. Na-filter pa yung mukha niyan, mga kababayan. Oh, tuloy. Gloria Arroyo si Tiglao. Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda. Yan. So ngayon, mga kababayan, tinukoy na ho ng Malacanang. Etong si Tiglao na mukhang unggoy, mga kababayan. Ano? Kita nyo? O, paano ngayon ito? Binawi na ba ng mga DDS, vloggers, etong mga pahayag nyo? Binawi nyo na ba? Nagbura na ba kayo? Si Joey daw, nagbura na. Si Maharlika, makapal ang mukha nun, hindi magbubura yun. Oh, paano ngayon to? Pahiya kayong malala, ano? Napahiya lahat dito ang mga DDS, mga kababayan. Pahiyang pahiya. Alam nyo, ulitin ko lang, ha? Kung sa akin mangyayari yan, nako, magpapaalam na po ako sa inyo. Oo, kasi hindi na ho ako nagiging magandang ehemplo na magbalita kung ganyan lang yung aking magiging balita sa inyo. Na nagbalita ako sa inyo ng puro fake news. At ang nasasakdal pa ay ang First Lady. Nako, ayawan na agad yan. Ang payo ko lang sa mga DDS na to, dapat tumigil na kayo. Hindi kayo nagiging epektibo para sa mamayang Pilipino. Hindi kayo nagiging magandang halimbawa para sa sambayan ng Pilipino. Ang papangit niyong magbalita. Diba? Oh, yung kaaway ko noon, isang gabi sa FB, nagbura na. Oh, kita mo? Oh, kakasuhan na daw, Boss Mike. Oo, kakasuhan lahat. Kaya yung mga yan, mga kababayan ko, abay wala akong karapatang magbalita. Dahil puro fake news ang dala-dala. Puro panlilin lang, ganun. Kaya nga ho, wag na kayong magtaka kung yung mga karamihan ng mga DDS ay nagbabago na isip. Ayan o. Oh. Dati akong DDS. Oh. At ito ang dahilan kung bakit tumiwalag ako sa pagka-DDS. Ayan, kita nyo? Ayan na. Nagtitiwalagan na. Umaayaw na yung mga ibang DDS, mga kababayan. Oh, abuti pa si nanay natatauhan na. O kayong mga ibang DDS dyan. Baka naman, gayahin nyo't sumama na kayo kay nanay, oh. Alam nyo, matatauhan at matatauhan ng mga tao, eh. Oh. Dati akong DDS. At ito ang dahilan kung bakit tumiwalag ako sa pagka-DDS. Kita nyo? Gusto kong i-share sa inyo ang dahilan bakit ako nagising sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Ayan. Panoorin nyo ito. Diba, mga kababayan ko? O, kita nyo? O, paano? Wala na. Unti-unti na kayong natatauhan. Yung mga niloloko nyo, ayan. O, yung mga niloloko nyo, ayan na, natatauhan na sila. O, paano na? Ano, bata mo ba to? Wala na. Yan, mga kababayan. So hanggang dito na lang po ang ating palatuntunan at sapagkat matagal na, mahaba na yung oras natin. Opo, shoutout po muli sa inyong lahat, mga kababayan, at nagtitipid lang po tayo ng boses at hindi pa okay yung ating pakiramdam. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, paumanhin po, hindi ko kayo ma-shoutout isa-isa. At sa mga susunod na lang na araw at panahon. Ano po? Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Cervera!